ngayong month of February, we are talking about transformed heart. At nung first part ng first Sunday, we talk about the characteristic of having a transformed heart. Ang isang taong may transformed heart, siya po ay madaling sumunod, siya po ay maayos makitungo sa ibang tao, at siya po ay maayos ang kanyang pamumuhay. And last Sunday, we talk about circumcision of the heart. Let God circumcise your heart. So para matransform ang ating puso, kinakailangan na ito ay ma-circumcise. Kapag sinabi nating circumcised heart, it means to remove the ungodly desire, ungodly things sa ating mga puso para tayo ay magkaroon ng bagong puso. At ngayong third Sunday ng February, ang pamagat ng mensahe natin pong pag-uusapan ay Breaking the Stubborn Heart. Tanungin mo ang iyong katabi, kumusta ang puso mo? Ayan. So, kapag sinabi po nating stubborn, ang ibig sabihin po niyan ay matigas ang ulo, ayaw makinig, hindi mapagsabihan, no? Ayaw tumanggap ng pagpapayo, unteachable. Kapag sinabi nating stubborn, siya po ay ayaw magpatuwid, ayaw magpakorek, ayaw tumanggap ng mga idea or ideas ng ibang mga tao. Ayaw tumanggap ng mga payo na magaganda. Kahit alam niya na maganda ang payo, pero ito ay kanyang nire-reject. At ipinipilit niya kung ano yung kanyang gusto. Okay? At kung ano yung kanyang nais gawin. Okay? So, yun po ang stubborn. Kaya, ang isang tao na mayroon pong stubborn heart, makikita nyo, matigas ang ulo niyan. Ayaw magpatuwid, ayaw mapagsabihan. At mayroon pong mga kadahilanan, bakit po nagiging stubborn ng isang tao for some reason. So, kaya nagiging stubborn ang isang tao. Una po na dahilan is because of his environment. Kapag ang isang tao ay, ang kasama niya ay matitigas ang puso, matitigas ang ulo, stubborn, they can influence him or her. Nai-impluwensyahan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya kapag napapaligiran ka ng mga deboto, sarado, kandado, at liko, malamang na may impluwensyahan ka nila. The way silang mga tuwiran, the way silang mabuhay. So, kung nire-reject niya ang salita ng Diyos at kasama ka sa mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos, pwedeng ma-impluwensyahan ka nila. So, nakaka-apekto ang ating environment. Kaya, lalo na doon po sa lugar na mga hindi naniniwala sa Diyos at ayaw tumanggap sa salita ng Diyos, at ikaw ay lumaki doon sa community na may ganong belief, maapektuhan ang iyong belief ng iyong mga nasa kapaligid, ng mga taong nakapaligid sa iyo. They can affect your belief. So kaya ang isang tao ay nagiging stubborn ng puso, it is because of his environment. Then secondly, kaya nagiging stubborn ang heart ng isang tao is because of his bad experience in the past. Because of his experience in the past. Lahat ng mga tao na nakaranas ng masaktan, maloko, mabudol, ito ay nakaka-apekto sa kanilang mga kalooban. Sometimes, yung mga tao pong nagiging biktima ng pangmomolestya o nabudol, nagiging mambubudol din. Yung pong mga history ng mga nagiging pedophile, may mga kilala kayong mga celebrities, mga singers, na sila ay nagkakaroon ng kaso na nagiging mga pedophile sila ay naging biktima din ng ganoon nung sila po ay mga bata. So, because of their bad experience in the past, yung mga tao na naka-experience na ni-reject, nasaktan, niloko, iniwan ng kanilang first love. Kaya, ang ginagawa po nila ay ikinoklose nila ang kanilang puso. Ang mga lalaking yan, pare-pareho yan. Ang mga babaeng yan, pare-pareho yan. Kaya yung iba, nagpapakatandang dalaga na lang. Kaya sino mang manligaw o sino mang manuyo, wala na, sarado na, tumigas na ang puso because of their bad experience in the past. So
influence ang mga nangyari sa atin para maging matigas ang ating puso because of our bad experience in the past. And another thing na nagiging dahilan kung bakit naging stubborn ang heart ng isang tao is because of pride. Lalo na yung pag may mga edad na, tapos medyo bata pa yung nagtutuwid sa kanya. Because of his ego, ayaw niyang ma-touch yung ego. Teka, sino ka ba? Mas nauna ako sa iyo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. At saka, saan ka ba nag-aral? Diba? Mas matanda ako sa iyo. Huwag mo akong turuan, huwag mo akong pangunahan. Pride po yun. No? Komo ba ang isang tao na nagsasabi o nagtutuwid sa iyo ay merong mas edad ka sa kanya? Ibig sabihin ba nun ay hindi ka na pwedeng ituwid o hindi ka na pwedeng mapayuhan? So, because of pride, kumbaga, ayaw nilang baka may masabi ang ibang mga tao, anong tingin nila sa akin. At saka, hindi ka muna, bakit ba ako makikinig? Mas marami pa naman akong alam sa kanya. Pride po yun. And because of pride, nagiging matigas ang heart ng isang tao. And another thing, kung bakit nagiging stubborn ang puso ng tao ay because of repeated sin. Sino po sa inyo dito yung nung first time na may magawa kayong isang pagkakamali na alam ninyong mali ay takot na takot kayo? Halimbawa, nangupit ka ng 20 pesos sa wallet ng iyong ina. Takot ko, nanginginig ka. Pero dahil paulit-ulit mo na siyang ginagawa, nai-immune ka na at hindi ka na natatakot. Nung una kang makagawa ng kasalanan, takot na takot ka. Umiiyak ka at humihingi ka ng tawad kay Lord. Pero dahil paulit-ulit mo siyang ginagawa, nagkakaroon na ng kalyo ang iyong kalooban. Nung ako ho ay unang-unang mag-aral ng pagtugtog, ako po ay grade 5. Yung unang-una kong humawak po ako ng gitara, sobrang sakit po ng aking mga daliri na tipa. Ngayon, napansin ko dahil sa paulit-ulit ko na siyang ginagawa, mga isang buwan na akong nagtutugtog, hindi ko na nararamdaman yung pain sa aking mga daliri. Tapos pagkalipas ng ilang pang mga linggo, napansin ko na yung aking dulo ng mga daliri ay parang may makapal na balat. Ang tawag ho dyan, kalyo. Kaya kahit kurutin mo, tusukin mo ng karayom, hindi na nararamdaman dahil mayroong kalyo. Ngayon, anong puso po natin pwedeng magkaroon ng kalyo? Paano nagkakaroon ng kalyo? Kapag paulit-ulit na yung kasalanan mong ginagawa, tapos, hindi ka na nagsisisi. Hindi ka na nakukonsensya at hindi ka na natatakot. Alam mong mali yun, pero hindi ka na natatakot na ginagawa yun. Alam mong yung pangungupit, alam mong yung pag-cheating, alam mo yung paggagawa ng mga leakage, alam mo yung mga kasalanan, pero hindi ka na natatakot. Ibig sabihin, you have a stubborn heart. Noong una, nung first time kang umattend sa worship service, natatouch ka ng Holy Spirit. Naiiyak ka dahil ikaw ay nahihit ng Word of God at ang presence of God yung heart mo. Pag nagpe-pray ka, talagang umiiyak ka. Pero dahil sa katagalan mo lang umaattend dito sa church at ikaw ay pamilyar na sa lahat ng ginagawa dito, parang wala nang dating sa iyo ang mensahe. Dati nung kinig na kinig, yung pagka nandiyan ako talagang seryoso pakinig. Pero nung matagal ka na, mga siguro 5 taong ka na sa church, nandun ka na lang sa huli. Nakikipagkwentuhan, kumakain, ganun. Okay lang naman kung kumain, di bawal. Sa itatayo nating church, overflowing ang kape. Napasok pa ang tao, may kape diyan, pwede kayong... Pero ganun lang yung mga lalagyan natin ng mga gano'n. Pwedeng magmerienda, pero may oras, no? So, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, yung bang hindi ka na tinatalaban ng mensahe, ibig sabihin, you have a stubborn heart. At yan nangyayari yan, it is because of repeated sin. Kapag paulit-ulit, kinapansin ninyo, bakit yun? Mga 5 ang boyfriend, 5 ang girlfriend, parang wala na, hindi na natatakot. May number 1, number 2, parang wala na siya, immune na. Pag ganun po, stubborn heart na ang meron siya. And then pangatlo po ay, panglima, no? Unforgiveness. Because of unforgiveness. Kapag ang isang tao po ay hindi nagpapatawad o hindi nagre-release ng forgiveness sa kanyang kapwa, sa mga taong nakasakit sa kanya, yun po ay nagiging sanhi para maging matigas, maging bato ang puso ng isang tao.
Kaya ang isang tao po ay nagiging stubborn because of unforgiveness. Okay po? So, yun po yung mga reason bakit nagkakaroon ng stubborn heart. Now, sabi po ng Hebrews, chapter 3, verse 7 and 11. Basahin po natin ang sabi ng Biblia. Kaya't tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, kailan? Ngayon. Naririnig nyo ba ngayon ang tinig ng Diyos? No? So, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Ang sabi ng verse 8, so tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung ayaw tanggapin ng nanay mo at tatay mo ang salita ng Diyos, huwag mo silang gayahin. Bakit? Ipinanganak kaming ganito. Ganito na dapat tayong lahat. No? Hindi kami naniniwalang may Diyos. Hindi kami naniniwala sa mga Word of God na mga ganyan. Tumanda na kaming ganito. Walang mga ganyan-ganyan. Pero nabuhay kami. Huwag mo silang gayahin. Dahil sabi ng Lord, tulad ng maghibagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Sabi ng verse 9, ako ay tinukso at doon ay sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Grabe nakita nila naghihimala ang Diyos, nagpapagaling, nagpo-provide ng mga pangailangan. Hinati ng Diyos yung dagat para sila po ay makadaan. Tapos biglang yung dagat ay biglang nag-close ulit. Tapos nalunod yung mga kalaban na humahabol sa kanila. Pero ayaw pa rin po nilang maniwala, sumunod at sumampalataya sa Diyos. Now, ang sabi ng verse 10, kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. At sa galit ko, ako ay sumumpang, hindi nila kakamtin ang kapahingahang sa aking ipinangakong lupain. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na mamimiss mo yung mga ipinangako ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sino ditong gusto niya na maranasan ang mga ipinangako ng Diyos sa kanyang buhay? That God has prepared a better things, a better place to each every one of us. But, you must have a tender heart. Dapat ay magkaroon ka ng pusong marunong sumunod, marunong kumilala sa Diyos. Or else, you will miss the blessing that God has been prepared for His children. Ngayon mga kapatid, I will share to you 5 consequences that will happen sa iyo at sa akin if we remain stubborn in the eyes of God. Ano ang mangyayari kapag ang ating puso ay pinanatili nating stubborn o matigas sa harapan ng Diyos? Yung ating kalooban ay ating pinatigas. Ang ating puso ay ating ginawang stubborn sa harapan ng Diyos. Ano ba ang mangyayari sa atin? I will share to you 5 important things. 5 consequences. So, number 1, you will become insensitive in the voice of the Holy Spirit. Kapag ang isang tao ay stubborn, kalimitan wala yang konsensya. Naka-encounter na ba kayo mo ito? Grabe naman yun. Hindi mo lamang na konsensya. Nabunggo na nga. Nilayasan pa. Walang konsensya yun. Bakit karumaldo lang kanyang ginawa? Bakit niya pinatay, chinap-chap pa? Diba? Ginawa pang dinakdakan. Ba't sino mga gumagawa ng mga ganon? Yung mga taong walang konsensya, sila po ay grabe po sa paggawa ng kasamaan, hindi na po sila natatakot. Ang tawag po sa kanila, they have a stubborn heart. Na kahit ang Lord ay nangungusap sa kanila, kahit ang Holy Spirit ay nangungusap na sa kanila, hindi pa rin po nila ito naririnig. Kaya sabi ng Isaiah chapter 6, verse 9, anong sabi ng Panginoon? Humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Anong ibig sabihin nun? Tumingin ng tumingin, hindi nakakakita. Nakikinig ng nakikinig. Hindi nakakaintindi, nakakaunawa. Bakit ganun? Ang ganda naman ng sinasabi. Na bless yung iba. Bakit yung iba hindi?
Kasi yung iba may tender heart, yung iba may stubborn heart. Bakit? Same word ang inirelease every Sunday kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Yung iba umiiyak, yung iba natatouch, yung iba nabe-bless, yung iba tumataas ang kilay. Ako naman na pinatamaan ni Pastor. Actually, yung mga tao pong nagrereklamo, they have a stubborn heart. Na sa tuwing ipapangaral salita ng Diyos at mahihit ang kanilang ego, mahihit ang kanilang damdamin o kalooban na merong gustong ituwid ang Diyos sa kanila, lagi nilang iniisip. Sabi lang siguro ni Pastor yun. Siguro, may nagsabi sa kanya ng aking buhay kung bakit niya nasabi yun. Actually, wala akong alam sa inyong mga buhay. Only God knows. But the Bible says, today, when you hear the voice of God, when you hear the voice of the Holy Spirit, do not harden your heart. So kaya, kahit nangungusap ang Holy Spirit, wala nang dating. Kaya binasa mo ang Bible, wala kang naiintindihan. Kinanta mo na lahat ng kanta ni Bishop, wala kang napipil na presence of God. Nasubukan niyo po ba yun? Sino dito? Yung nag-worship kayo, yung unang verse pa lang nung kinakanta nyo, tulo ng luha nyo, umiiyak na kayo. Nasubukan nyo po ba nagbabasa kayo ng Bible? Umiiyak kayo, tumutulo ang luha nyo, nababasa yung Bible. Ibig sabihin yan, you have a tender heart. Talagang pag binasa mo yung salita ng Diyos, talagang tumatago sa iyong puso. Pero kapag wala nang dating sa iyo ang mensahe, ang aral, salita ng Diyos, hindi ka na natatakot sa mga maling ginagawa mo. Ibig sabihin, you have an insensitive heart. Kasi hindi na tumatalab sa iyo. Wala nang dating sa iyo ang mensahe. Alam niyo mga kapatid, si Lord marami siyang paraan para po tayo ay ituwid, para tayo turuan. Yun ay para sa ikabubuti natin kasi mahal tayo ng Diyos. Now, ang sabi po ng Hebrew chapter 3, verse 7, today, when you hear the voice of the Holy Spirit, when you hear the voice of God, do not harden your heart. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, do not be stubborn. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag mong patigasin ang iyong damdamin. Huwag mong patigasin ang iyong kalooban. Bakit? Kasi pag pinatigas mo ang iyong damdamin, kapag pinatigas mo ang iyong kalooban, tatalbog lang ang salita ng Diyos. At pag hindi tumagos ang salita ng Diyos sa iyong puso, walang mabuting mangyayari sa iyo. Alam niyo po ba na ang salita ng Diyos ay like a medicine na makakagamot at makakatulong sa ating body. Pero yung mga tao na, alam niyo, hindi na sila, yung bang kahit uminom sila ng gamot, hindi na tumatalab sa kanila. Okay? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong hahayaan na maging stubborn ang heart mo. Yun the consequences of having a stubborn heart, you will become insensitive to the voice of the Holy Spirit. Kahit i-share ang Word of God, hindi ka na nakukonsensya, hindi ka na natatakot, wala nang dating sa iyo. At kapag ganyan po ang nangyayari, hindi na sa pabuti ang ating buhay. Okay, another consequences that will happen when you remain stubborn in the presence of God, you will lose God's guidance and protection. You will lose God's guidance and protection. Tayo pong lahat ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Siya mag-guide sa atin. Siya magbibigay sa atin ng direction. Pero kapag ka po ang ating kalooban ay pinagmatigas natin sa harapan ng Diyos, si Lord magsasawa na magpayo at magbigay ng gabay sa iyo. Nasubukan ninyo na po ba na meron kayong anak, pamangkin o kaibigan na payo ka ng payo pero hindi naman niya sinusunod. Sinusunod pa rin niya ang gusto niya. Ikaw naman kasi, huwag ka naman amang umoo agad. Nainggit ka lang sa mga walang kabalan times. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Nakakasampu ka na.
Huwag ka naman agad maniwala sa mga sabi-sabing ganyan. Lagi niyang gusto pa rin niya ang sinusunod. Di ba, minsan parang nagsasawa ka na doon sa taong pinayuhan mo na, sinabihan niya na, pero hindi nakikinig. Kaya ang ginagawa mo, hindi ka na lang nakikialam. Sige, bahala ka na kung anong gusto mo. Sige, yan ang gusto mo. Alam niyo po, si Lord, kapag tayo'y pinapayuhan, sinasabihan, nagbibigay ng mensahe ang Diyos, at hindi ka nakikinig, ibig sabihin, you are stubborn, sinusunod pa ng gusto mo, hahayaan ka na niya doon sa gusto mo. Sundin mo ang gusto mo na gawin. Sabi po sa aklat ng Psalms 81 verse 11 to 14, basahin natin ha. But my people would not listen to me. Israel would not submit to me. Dahil daw po ang bansang Israel, sa dami na ng propeta na sinugo ng Diyos. Sinugo na sina Moses, sinugo na sina Elijah, sinugo na si Jeremiah. Ang dami ng prophet na ipinadala. Nag-demonstrate na ng mga miracles. But they are doing the same thing. Doing and repeating the same sin over and over. Kaya ang ginawa ng Diyos, hinayaan na lang ng Diyos sila sa kanilang gusto. Di gawin nyo na kung ano yung gusto nyo gawin. Sabi po doon, so I give them over to their stubborn hearts to follow their own devices. Hinayaan na lang sila ng Diyos. But, hindi ka makakaligtas sa consequences of your bad decisions. Kaya mas maganda pa rin na may salita ng Diyos na gagayad sa atin. Mas maganda pa rin na may mensahe ang Diyos na naririnig tayo. Kahit minsan tayo ay nasasaktan, kahit minsan it hurts in our feeling, na para bagang feeling natin na sasakal tayo, parang feeling natin nakakahon tayo, ba't ganun? Tatanong, sino may baby dito? Noong maliit pa, bumibili kayo ng crib. Sino subukan kayo makabili kayo ng crib? Ba't kayo bumibili ng crib? Yaan nyo na lang dyan. Yan yun na yun, pagulong-gulong. Yes, kung kayo ay baby, di ba minsan doon sa crib, mauuntog kayo doon sa apat na, ano yun? Apat na side nung crib. At kung baby ka, parang, bakit ganito? Hindi ka mahal ni mami, kinukulang ako dito. Tapos pauntog-untog ka doon sa bawat sidings long crib. Pero, bagamat nasasaktan ka, pero hindi ka napapahamak. Kasi yun yung bawat side na yon, corner na yon, na kahit nasasaktan ka doon sa bawat mga side na yon, napoprotektahan ka doon para hindi ka mapahamak. Do you get the point? Ang Word of God na itinuturo sa atin, ang payo ng magulang, ang mga salita ng Diyos, ang mensahe, ang aral, parang feeling natin nasasakal tayo, hindi tayo malaya. Pero ang totoo nun, nagpo-protect yun sa atin para hindi tayo mapasama. Kaya basin ninyo, pinabayaan na. Kaya pag pinabayaan ka ng Diyos, nakakatakot po yun. Bahala ka na. Ano ba yung mga magulang natin? Sinasabihan ka ng sinasabihan? Mami, mamamatay ako pag hindi kami nagkatuloy. Basta huwag yan ang iyong maging asawa. Naku, bugbog-sarado ka dyan. Naku. Mami, mamamatay ako pag hindi kami nagkatuloy. Dahil ayaw mo makinig, sabi ng mama mo, sige, bahala ka na sa buhay mo. Sabi ng tatay mo, sige, magsama na kayo kung anong gawin na. After 3 months, Mami, mamamatay ako pag hindi kami nagkaiwalay. Anong nangyari? Sometimes, pag ayaw nating makinig, ang magbibigay sa atin ng lesson ay yung sufferings. Pero, hindi naman na kailangan tayong dumaan sa ganung punto eh. Kung makikinig agad tayo, makikinig na lang tayo. Papakinggan natin at tanggapin natin ang salita ng Diyos. Even it hurts. So, pangatlo, the consequences, if you have a stubborn heart, it will lead us to God's punishment. It will lead us to God's punishment. There's big difference between pagsubok at pagpalo. Not all pagsubok ay pagpalo. Ako po, noong kami nakatira dyan sa Herrero,
mga bata ay kakukulit at nagkakalat ng laruan at minsan nag-aaway. Napalo ko talaga ho yung mga yan. Napalo ko sila. Bakit ko sila pinalo? Kasi hindi tama ang kanilang mga ginagawa. Pero matagal na ho akong hindi namamalo. Kasi hindi naman sila nag-aaway. Tahimik sila. At saka maganda naman ang kanilang ginagawa. Kung kayo ay magulang, laging very good ang inyong anak. Sinusunod ang inyong utos. Nag-uuwi ng mataas na grade. Gugulpihin nyo ba? Sadista kayong magulang. Ano ka ba? Lagi ka na lang first honor! Lagi ka nga rito! Na first honor! Ganun ba yun? Sabihin mo sa iyong katabi, di ganun si Lord. Kapag matuwid, tama ang ginagawa mo, blessing and prosperity and favor will overtake you. Ganun naman yun eh, di ba? Ikaw, pag magulang ka, ang mga anak mo sumusunod sa'yo at lagi lang ginagawa ang iyong utos, ikaw nga eh, binoblow out mo sila eh. Pinapakain mo sila ng masarap. Pero lagi sila nag-aaway, ayaw magkasundo. Ay, bahala kayo, hindi kayo bibilhan. Pabili kayo ng pabili. Lagi lang kayo order sa Shopee. Bahala kayo magbayad dyan. Bakit ako? Diba? Kasi nagagalit ka kasi hindi sila sumusunod sa utos mo. Namamalo ka. Bakit? Kasi hindi tama ang kanilang ginagawa. Pero kapag ang ginagawa ng iyong mga anak ay mabuti, diba, kayo po'y teacher. Magkaiba ho yung parusa at saka exam. Ang exam ay hindi parusa. Tama? Kundi pinalalabas mo lang yung kanyang husay at galing. Pero kapag yan ay may sinabunutan, meron niyang binugbog, drop, or suspended. O nanira ng mga gamit ng school, iba yun. Iba yung punishment na yun. Punishment ang tawag doon. Nakikita niyo po ibig sabihin? There is a big difference between pagsubok at pagpalo. Ano ang kalimitan na nararanasan mo sa buhay? It is pagsubok or pagpalo ng Diyos. Pag pagsubok, ito ay magpapalago at magpapatatag at magpapatibay ng buhay mo. Pero parehas namang mahalaga yun eh. Tama naman. Parehas naman. Pero pag mas malamang na ang puro pagpalo, baka puro pagsubay ang ginagawa, kaya ka napapalo. Kaya ka pinapalo, mahal ka ng Diyos. Hebrews chapter 12, verse 7 to 9. Ang kanyang mga anak ay pinapalo. Kaya lang, ang tagal ko na hindi namamalo ng mga anak. Hindi ako namamalo. Kasi wala naman silang ginagawa kasalanan. Sila naman ay sumusunod. So, ba't ako mamamalo? Are you with me? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, do not be stubborn. Para walang punishment. So, kapag ikaw ay may stubborn heart, you are not exempted to God's punishment. Kahit pa ikaw leader, kahit pa anak ka ng pastor, kahit pa ikaw ay sino ka. Si Lord ay He is no respecter of person. Lahat tayo pwedeng paluin ng Diyos kung ang ginagawa natin ay kahihiyan sa kanyang pangalan. Bakit namamalo ang Diyos? Kasi mahal ka niya. Kaya kanya pinapalo kasi ayaw ko niyang mapasama. So, ang nangyari po, doon sa bansang Israel, nung sila po ay nasa Egypt, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses na magpaalam kay Pharaoh doon po sa Exodus chapter 5 verse 1 and 2. Nasabi, let my people go so that they may worship me in the wilderness. Magkaroon ng festival at alayan ako ng pagsamba doon sa wilderness. Pero, ang ginawa po ng Pharaoh, who is that God? Sino yung Diyos Yahweh? Wala akong kilalang Yahweh. Wala akong kilalang... Pinagmatigas niya ang kanyang puso over and over. At ano ang nangyari sa bansang Egypt? Dahil siya yung leader na matigas ang puso, inimpluwensyahan niya ang kanyang mga tauhan na maging matigas din ang kanilang mga puso against God. Nagpadala ang Diyos ng katakot-takot na salot ng mga balang para ubusin ang kanilang mga tanim. Nagpadala ang Diyos ng maraming palaka. Nagpadala ang Diyos ng maraming niknik. Nagkaroon mga bukol-bukol. Nasalanta ng peste ang kanilang mga tanim. But Pharaoh remained stubborn.
pinagmatigas. Sabi niyo sa Exodus, at pinagmatigas ng paraon ng kanyang puso at ayaw niyang makinig. Kaya ang pinakahuli na punishment, namatay ang lahat ng panganay. Mula sa panganay ng mga hayop, hanggang sa panganay ng mga alipin na lalaki, hanggang sa panganay na tagapagmana ng hari ng kanyang trono. Patay lahat. Kasi ganito yan eh. Ganito yan. Kapag tayo ay gusto ng Diyos na ituwid, una ay i-convict tayo ng Holy Spirit. The Holy Spirit will convict us para tayo ay itama ang buhay. Now, sabi ko nga po sa inyo kanina, you will become insensitive. You will become insensitive to the voice of the Holy Spirit if you have a stubborn heart. So may paraan si Lord. Kung ayaw mo pa rin makinig, magpapadala ang Diyos sa iyo ng tao. Either pastor, either leader, na mag-share sa iyo ng salita ng Diyos. Or pwedeng ang magulang mo, magpapayo siya sa iyo. Pero kapag ikaw ay stubborn pa rin at ayaw mong makinig talaga at sinusunod mo pa rin ang gusto mo, ang ipapadala ng Diyos sa iyo ay sufferings para ikaw ay ituwid niya. So, pwede namang hindi tayo dumating doon sa pangatlo, di ba? Pwedeng doon pa lang sa number 1, tanggapin agad natin ang conviction ng Holy Spirit. If you have a tender heart, we must not allow our heart to become stubborn. Katulad ho, halimbawa, mga taga Sodoma at Gomora. Grabe po yun. Yun, sabi ko kanina, because of repeated sin. Another reason why many people are so very stubborn because of repeated sin. Nagkakaroon ng kalyo. Kalyo ang kanilang puso. Callous heart. Na kahit mali ang kanilang ginagawa, hindi na nakukonsensya at hindi na natatakot sa Diyos. Nagpapadala ang Diyos ng preacher, nagpapadala ang Diyos sa kanilang messenger, pero binabato at sinasaktan. Yun ho ang istorya. Wala kami pakialam. Huwag mo kami pakialaman. Pag tinutuwid ng salita, huwag mo pakialaman. Buhay ko to. Di ba? Buhay ko to. Huwag mo akong sabihan ng ganyan. Yeah. So ano po ang ginawa ng Panginoon? Sa Sodoma at Gomora, pag binasa niyo po ho yung Genesis chapter 18, grabe, sukdulan na daw po ang kasamaan. Grabe doon. Napuno na ang Diyos. Napuno na ang salop. Ika nga. At alam nyo, pag binasa nyo, the whole story ng Sodoma at Gomora, nasunog po yun. Because of their stubborn heart. Kung nakinig lang sana sila, angel na ang ipinadala, anghel na ho ang pinadala. Nagpadala ng preacher, binato. Nagpadala ng propeta, sinaktan. Pinadala si Lot, oy, dayuhan, huwag mo nga kaming pangunahan sa gusto namin. Sinasabihan na sila ni Lot, na masama yung kanilang ginagawa. Pero sinabi nila, ay, mukhang paniwalaan. Pati yung mga boyfriend at saka mga kasintahan, pares lang pala yun, boyfriend. Nung kanyang mga anak, gugunawin ng Diyos sa Sodoma at Gomora. Dahil masama ng mga tao dito, matigas ang puso. Ay, alokohan, di mangyayari. Very stubborn. And you know what happened? Hindi sila nakaligtas sa punishment. Kung sila man sana ay naging tender ang puso, ibig sabihin ay nag-respond doon sa mensahe ng Diyos, hindi sana sila naka-experience ng punishment na yon. Pwede pa lang makaligtas sa parusa. Kaya sabi, today, when you hear the voice of God, do not harden your heart. Sa ibang translation, do not be stubborn. Huwag kang magmatigas. Huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Kaya pala, sinabi ng Lord na kung hindi ninyo tutularan ang mga bata, hindi kayo magiging kalugod-lugod sa kaharian ng langit. Alam nyo, sa mga outreaches natin na binuksan, ang pinakamadaling ikumbinsi, akayin at dalahin sa Diyos, mga bata. Yung mga nagtuturo dito, pansinin nyo, yung mga matatanda, daming mga katuwira. Yung mga bata, nako, magtawag ka, mayroon tayong gathering, makinig ang salita ng Diyos, nangunguna pa sa'yo, kailan po mag-i-start? Sila pa ang
nangungulit at sila pa ang gustong-gusto. Teacher, turuan niyo po kami ng Word of God. Kaya sabi ng Lord, kung hindi kayo tutulad sa mga batang ganun, hindi kayo makakapasok sa karang langit. So, ano ibig sabihin? Yung mga bata, may tender heart sila. Madali silang makinig. So, we must have a tender heart upang ang salita ng Diyos ay maging blessing sa atin. Kasi pag tayo ay nagkaroon ng stubborn heart, ang salita ng Diyos, hindi siya magiging blessing para sa atin. So, number 1 consequences, becomes insensitive in the voice of the Holy Spirit. Pangalawa, loss of God's guidance and protection. You will become vulnerable to attack of the enemy. Hahayaan ka talaga ng Diyos. Pangatlo ay it will lead us. It will lead you to what? To God's punishment. Sa kaparusahan ng Diyos. At ang pang-apat, mga kapatid, loss of God's favor and blessing. Para hindi mawala ang pagpapala at umalis ang pabor ng Diyos, you must have a tender heart. Do not be stubborn. Huwag kang magmatigas. Sa Deuteronomy chapter 28, binahagi ng Panginoon doon sa pamamagitan ni Moses yung curse at saka yung blessing. Kumbaga, nasa inyo ang pagpili. Ang sabi ng kayo ang mamimili. Ito, pag nagmatigas kayo, ito yung curse na mararanasan. Ito yung sumpa. Ito yung mga pagdurusa. Pag kayo naman ay sumunod sa aking mga salita, ginawa ninyo at pinakinggan, tinanggap ang aking mensahe. Sa Deuteronomy 28, verse 1 to 14, pagpapalain daw kayo sa loob at labas ng bansa. Uunlad kayo, the Lord will bless the works of your hands. Blessing will overtake you. You will become a head and not a tail. You will become a blesser and a borrower. I will command the rain to come upon you. Diba? Yun ang mga sinabi ng Panginoon. But, sa verse 15 hanggang verse 19, pag ikaw ay stubborn, ibig sabihin, ayaw makinig, ayaw mo sumunod, ayaw mong pansinin ang salita ng Diyos, nire-reject mo. Sabi sa verse 15, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, ngayon pa ay mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Ano ba yung verse 16? Basahin natin verse 16. Ano daw yung mga sumpa? Susumpain niya kayo sa inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. So, ibig sabihin yan, ito yung mga source of their income. Noong unang panahon, more on pagbubukid ang kanilang trabaho. Sabi ng verse 17, susumpain niya ang inyong imbakan ng inaning butil. Ang pagkaing nagmumula roon. Grabe, ang mga source ng income. Susumpain niya kayo at magkakaroon kayo lamang kayo ng ilang anak, mahinang ani at kaunting alagang hayop. Ibig sabihin mga kapatid, hindi kikita ng madami. Konti lang. Kumbaga, yung blessing ay hindi sapat. Hirap. Ang hirap ng buhay. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Saklap nun, no? Lagi ka na lamang nagpe-failed. Bakit ganun? Yan pala mangyayari pag pinatigas mo ang iyong puso. Hindi ka sasamahan ng Diyos. At pag hindi ka sinamahan ng Diyos, sabi ng Bible, you can do nothing. Hindi ka magtatagumpay. But, if God is with you, anong sabi na ni Paul, I can do all things. We can do all things. Amen? Through Christ who give us strength. Kaya, do not be stubborn. Do not allow your heart to be stubborn before God. And yung panglimang consequences
na pwedeng mangyari sa iyo if your heart is stubborn. Ano mangyayari? Having a stubborn heart opens the door for the enemy to control you, to demonize you, or possess you. Kalimitan, yung mga taong mayroong stubborn heart, they are under influence of evil. Kaya sila ay mayroong rebellious heart, rebellious spirit. Parang ang tapang nila pag pinagsasabihan mo at sila ay, ang hirap talaga nilang ituwid. Because the enemy is controlling them. Nangyari po yan kay Haring Saul. Si Haring Saul ay naging stubborn sa Panginoon kasi paulit-ulit yung kanyang pagsuway na ginawa. Sabi ko kanina, repeated sin lead us into a stubborn heart. Kapag paulit-ulit na siya, okay, nagiging immune na, stubborn na, parang wala nang dating sa kanya ang salita ng Diyos. So dahil stubborn na ang kanyang puso, ito yung si King Saul sa 1 Samuel. Umalis sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kasi syempre, di ba, ano pang gagawin ng Holy Spirit sa iyo? Nangungusap siya sa buhay mo, hindi ka naman nakikinig. Nagbibigay siya ng mensahe, hindi mo naman tinatanggap. Di ba? Parang yun yung kumari mo. Pinapayuhan mo ng pinapayuhan, ayaw niya man tanggapin. Ay, pagod na ako magpayo sa iyo. Lagi ka pinagsasabihan, ayaw mo na makinig. Ganyan ka pa rin. So ang gagawin niya, hayaan ka na. Ang Holy Spirit, hayaan ka. At pag umalis ang Holy Spirit, ano ang mangyayari? Siyempre, mababakanti ka, magiging empty ka. Pag umalis sa iyo ang Holy Spirit, magiging empty ka. You will like an empty can. Parang latang, walang laman. So ngayon, dahil wala kang laman, empty ka, ano ang gagawin ng kaaway? Ang kaaway, espiritu ng demonyo ang siyang papasok sa iyo. Kapag wala ang Holy Spirit, when the Holy Spirit come out from you, evil spirit will come in. So, ano nangyari kay King Saul? Samantala, ang espiritu ni Yahweh ay umalis kay Saul. Ito yung hari ng Israel. At sa pahintulot, ito, pinahintulutan. Siguro sabi, ayaw makinig sa akin yung si Haring Saul. Sige, alis na ako. Satanas, bahala ka na dyan. Pinabayaan si Saul. So, dahil ganun po ang nangyari, sa pahintulot ni Yahweh, ano po ang nangyari? Isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. So dahil ayaw ng conviction, tumanggap ng conviction, umalis ang Holy Spirit at ang kaaway ang siyang pumalit. Ang evil spirit ang pumalit. Kaya sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Halaka. Halaka. Madami ako kaming naministeran na stubborn talaga. Yung iba ang karga mga mangkukulam. Mga rebelde sila. Very stubborn. Kahit anong palayas, ayaw lumayas. Anong ginagawa namin? Ginagawa po namin back to normal. Kinakausap namin yung tao. Ikaw ba ay may galit? Ikaw ba ay may sama ng loob? Ikaw ba ay may taong hindi pinapatawad? At majority ng mini-minister namin ng deliverance, kaya sila nakakargahan, may galit, may unforgiveness, may jealousy, may kasalanan. So kapag ka nawala yun, naalis yun, immediately nawawala din yung demonyo. Kasi nawawala na ng hideout ang demonyo sa buhay ng isang tao kapag siya ay nagpatawad. Kapag siya ay nag-forgive at nag-release. Pero kapag sa puso mo, nag-iingat ka ng galit, hinanakit, sama ng loob, doorway ng kaawayan para siya pumasok sa iyo. May dahilan, may grounds ang demonyo para siya ay mag-control sa iyong buhay. Naaamoy yan ng demonyo. Amoy nangka. Yan ang amoy na gusto ko. Yung galit. Yan ang gusto ni Satanas. Yung inggit, yung puot. Yan ang amoy na gusto ni Satanas na puntahan. Yung galit, yung puot, attracts the devil to demonize you or possess you. So, anong dapat natin gawin? How to break a stubborn heart?
So, pinag-usapan natin yung reason why many people have a stubborn heart. Ano ang dahilan? Bakit nagkaroon ng stubborn heart? Because of environment. Number one, yung mga tao na papaligiran ka ng mga taong matitigas ang kaloob, matitigas ang puso, matitigas ang ulo. Pangalawa, because of bad experiences. Yung mga taong naloko, nabudol. Yan, mga taong mga ginawa ng hindi maganda. Yan, kalimitan, gumaganti sila. Okay, pangatlo, because of pride. Huwag mo nga akong turuan. Mas matanda ako sa'yo, tsaka mas madami akong alam sa'yo. Diba? Alam ko ang ginagawa ko. Yun, pride yun. At ang isa pa, because of repeated sin. Pag paulit-ulit ang kasalanan, nung unang ginawa mo kasalanan, natatakot ka. Oh, nung unang marinig mo yung salita na yun, sa iya ka, pero nung matagal na, paulit-ulit ang ginagawa, wala nang dating sa iyo, di ka na nakukusensya. At pang-lima, because of unforgiveness. Those are primary reasons bakit ang mga tao ay naging stubborn. At kapag ang isang tao ay mayroong stubborn heart, tandaan po ninyo na may consequences ang pagkakaroon ng stubborn heart. Kaya sinasabi ng Biblia, today, when you hear the voice of God, do not harden your heart. Huwag maging matigas ang ulo. Bakit? Kasi pag pinatigas mo at ayaw mong pansinsalita ng Diyos, baka bumagsak ka doon sa 5 sa consequences. Aalis na sa iyong Holy Spirit at hahayaan ka niya sa gusto mo at yung punishment ay darating sa iyo at yung blessing ng Diyos ay aalisin at ang pabor ng Diyos ay aalisin sa iyo at ang kaaway ang siyang magkokontrol ng iyong buhay. Kaya sabihin mo siya ng katabi, ayaw ko yun. So, how to break our stubborn heart? Kung napapansin mo na parang ang iyong puso ay nagiging matigas na at nagiging bato na ito, now is the time para gumawa ka na ng hakbang para ang iyong puso ay hindi na patuloy maging bato at maging matigas. Kasi pag patuloy mong pinatigas ang iyong puso, baka judgment na ang kasunod na dumating sa iyo. Huwag naman sana. While there is time, now is the time to allow God to break your stubborn heart. At how to break our stubborn heart? Number 1, repent of your sin. Sabihin natin, repent. Yung iba, repent, then repeat. Magsisisi. Pag pupunta sa linggo sa church, magsisisi. I'm sorry, Lord, for the things I... Tapos, repeat from Monday to Saturday. Tapos Sunday, sorry, Lord. When we say repentance, hindi lang ito sorry. Repentance is 180-degree turning away from sin. Yun ang repentance. Pag sinabing 180-degree, ganito ba yun? Ay, hindi. 360 yun eh. Halimbawa, kunyari ako doon nakaharap, yung 180, yung 180-degree. Hindi ka na babalik doon sa dati mo ginawa. So, pag sinabing repentance, it is 180-degree turning away from your sin. That is repentance. Pero bumalik ka uli sa dati, turn it around. Bumalik ka uli sa dati. Hindi repentance yun. Repeat lang yun. Ang sabi po sa aklat ng Acts chapter 3 verse 19, now repent. Kailan? Now. Now, repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. So the only thing para ma-wipe away ang ating pong kasalanan ay hindi magpenitensya, hindi lumakad ng paluhod, hindi magkursilyo, hindi magprosesyon. Hindi ho yun ang paraan para tayo patawarin ng Diyos. Baka mamaya sa mahal na araw, inihahanda ko na nga pastor yung aming krus eh. Para, tsaka yung panghagupit na ganyan. Para ako'y magbawas. Ba't bawas lang? Ubusin mo na lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka lang magbawas. Yung iba, pag mahal na araw, ay tayo magsimbat, tayo magbabawas ng kasalanan. Ba't bawas lang? Lahatin mo na. Ang repentance, 180-degree turning away from sin. Aaminin mo ang iyong pagkakamali.
Pagsisisihan mo ito at tatalikuran mo, that is repentance. Ang repentance, aaminin mo ang iyong mga nagawang kasalanan. Pangalawa, tatalikuran mo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, repent. Yan. Sabi po doon, sa verse 20, then times of refreshing, times of refreshment, times of refreshing will come from the presence of the Lord, and He will again send you Jesus, your appointed Messiah. Ibig sabihin, mapipil mo ang presence ni Jesus sa iyong buhay kapag ikaw ay nag-repent. Okay, dasal ka lang ng dasal. Ba't di ko napipil ang presence ni Lord? Kanta ka ng kanta. Ba't wala? Parang walang dating sa akin yung kanta. Parang wala ako nararamdaman. Ang gawin mo, mag-repent ka muna. Lord, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan. Sa lahat po ng aking naisip na salita. Sa mga taong aking nasaktan, ang kalooban nila. Sa mga taong naipahiya ko. Sa mga taong na-offend ko. Forgive me, Lord. Then, mamaya-maya mararamdaman mo, may kilabot ka ng mararamdaman. May parang kuryente. Sino nakaka-feel ng ganon? Sino nagpe-pray? Nasubukan yung nagpe-pray kayo, wala kang napipil kahit na ano. Wala, ako lang yata. Mukhang ako lang yata ang kailangan mag-repent dito. Yes, nangyari sa... Panginoon, dami kong mga sinabi na sa prayer, ba't wala akong ma-feel? Hindi ba ko ay prayer? Nagsisi ako na nagsisi. Patawarin niyo po sa mga pagkukulang, pagkakasala. Mamaya-maya, nararamdaman ko, ang akap ng Diyos, ang presence ng Lord, ang kapal-kapal ng presence ng Lord. So, ang ating kasalanan, yan ang nagpapa-immune ng ating puso para hindi natin ma-feel ang presence ni God. Pero ang sabi ng Bible, when you repent, the time of refreshing will come to you, and He will send Jesus Christ to you. Not to punish you, not to punish you, but to forgive you. Ang punishment ay para lang doon sa mga taong hindi nagsisisi. Pero, yung comfort ni Lord and forgiveness ay darating doon sa mga taong full of humility. Then, pangalawa po, how to break the stubborn heart. Allow God to circumcise your heart. Last Sunday, we talk about circumcision of the heart. Naintindihan niyo po ba yung circumcision of the heart? Last Sunday. Kung nasundan niyo yon at narinig ninyo at naintindihan niyo, madali mo na ngayong i-pray kay God. Madali mong i-pray. Kasi hindi mo i-pray ang isang bagay na hindi mo naman naintindihan. Halimbawa, hindi mo naintindihan ang patungkol sa blessing. Iisipin mo na yung blessing, hindi mo kailangang hilingin kay Lord. Okay lang sa akin, basta may kinakain ako 3 times a day. Pero dahil naintindihan mo, bilang anak ka ng Diyos, meron kang rights sa blessing ng Ama, kaya ka humihingi ng blessing sa Kanya. Amen? Gayon din yung circumcision. Hindi mo naintindihan yung circumcision of the heart, hindi mo hihilingin sa Diyos. Pero dahil naintindihan mo na ang circumcision of the heart ay pagtatanggal ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos sa loob ng iyong puso, I'm always praying to God, Lord, circumcise my heart. Kapag tayo nagiging magagalitin, nagiging impatient, tayo ay nagiging matapang o mapagmalaki o mapag-agaw ng glory at mapag-agaw ng credit sa ibang tao. Lord, circumcise my heart. Ako po'y nayabang na. Ako po'y nagmamalaki na. Lalaki na ang ulo. Naku, delikado yan. Baka hindi na magkasya ang helmet at mailagay na laang mo sa siko. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, always ask God to circumcise your heart. Tayo ho ay dapat ay nagpray-pray lagi kay Lord na, Lord, i-circumcise mo po ang aking puso. Tingnan nyo, Deuteronomy chapter 30 verse 6, God will circumcise your heart and the heart of your children so that you will love Him with all your heart. So ang hirap mahalin ng Diyos if you have an uncircumcised heart. And number 3, ask God to give you a brand new heart. Kung si David nagkamali siya, sumuway siya sa Diyos. Siya po ay nagrepent sa Psalms
51 verse 10. Anong sabi niya? Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Bigyan mo ako ng bagong puso. Humingi siya ng brand new heart kay Lord. At ang pangako ng Panginoon sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart. Sabihin mo sa iyong katabi, ask God to give you a brand new heart. Sino lang ang bibigyan ng Diyos? Yung nag-a-ask, hindi ka naman nahingi. Pero kung hihingi ka, the Lord will give you a new heart. He will not force you to give you a new heart. Hindi ka naman nahingi. But the moment you ask Him, Lord, give me a brand new heart. Palitan mo yung aking pusong maramdamin, ang puso kong tampuhin. Lagi nila po akong matampuhin at saka siloso. Panginoon, give me a brand new heart. And the Lord immediately will put a new heart on you. Sabi ng Ezekiel 36 verse 26. Kayo ang nakakaalam sa puso, sa loob ng puso ninyo. Wala akong alam patungkol dyan. God looks at the heart. Ramdam ninyo at alam po ninyo kung meron ng hindi ayos sa inyong puso, siya mag-pray na kayo, mag-repent na, pa-circumcise na kay Lord ang puso, at humingi na ng brand new heart. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag pinabayaan po ninyo na ang inyong puso ay hindi ayos, marami pong nagpe-failed sa buhay, sa trabaho, sa negosyo, sa relationship, sa paglilingkod. Why? Dahil pinabayaan nila na ang kanilang puso ay maging liko. Sa puso nagsisimula ang lahat. The heart of a problem is the problem of the heart. And last, anong kailangan gawin? Immerse your heart in the Word of God. Meron niyang kantang, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Sino po dito ang naglagay ng pork or beef sa freezer? Pag nilagay po yon dahil po sa malamig, anong mangyayari doon sa karne na inilagay sa freezer? Frozen. Bakit nagiging matigas? Kasi malamig. So ngayon, para yan ay maging tender, anong gagawin mo? Ibababad mo sa warm water. Ang pusong matigas, kinakailangang ibabad sa salita ng Diyos. Magbasa lagi ng salita ng Diyos. Basahin ang salita ng Diyos. Bumabad sa presence ng Lord. At mararanasan mo, your heart will become a tender again. Makinig ka ng worship mamaya, parang wala nang dating sa iyo mga pangaral, ang mensahe. Pero dahil nakababad ka sa salita ng Diyos, ayun, parang ba't ganun? Parang wala nang dating sa akin ang salita ng Diyos, parang wala na akong nararamdaman. Inulit ko, binasa ko. Genesis chapter 1, walang dating. Genesis chapter 2, wala pa rin ako maramdaman. Chapter 3, chapter 4. Pagdating sa 42, nabasa ko yung mga kwento ni Joseph. Pati ako naiyak. Alam niyo po, kapag binasa po natin ang salita ng Diyos na wala nang dating, basahin lang natin ang basahin. And then, Rhema words will come to you and you will cry. Ewan ko na lang, kahit gaano katigas ang puso mo, pag ang salita ng Diyos ay nagrema, you will cry. You will be touched. Kasi ang salita ng Diyos is like a hammer, sabi ng Jeremiah. Sabi po ng Bible sa aklat ng Psalms 119, verse 11, your word, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Para hindi daw tayo magkasala kay Lord, makagawa ng mga kasalanan. Yes, lahat tayo ay nagkakasala, kakamali. Pero yung mga grabing kasalanan, mga mortal na mga kasalanan, hindi mo magagawa yun kung ang salita ng Diyos nasa sa puso mo. May takot ka pa rin. Kahit paano may takot ka. Pero yung mga nababalitaan ninyong, pati Kristiyano yun, natin sa church. Baka yun, ang puso niya matigas na. Wala na yung salita ng Diyos. Kaya ay nakakagawa na ng kasalanan. Kahit pa ho tayo born again, Kristiyano, pwede pa tayong maging
mortal na makasalanan at masamang tao kung ang salita ng Diyos ay ihihiwalay natin sa ating mga puso. But the moment you put and immerse your heart sa Word of God, walang pusong matigas na hindi lalambot. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ask God to give you a brand new heart. Are you ready to allow God to break your stubborn heart kung meron? Handa ka ba na ipabasag kay God ang stubborn heart kung merong ganito? Saka na lang, Pastor, next year. Nag-i-enjoy pa ako sa kasalanan. Sige ka ha, baka yung punishment ay dumating sa iyo kapag ikaw ay nagmamatigas. Kaya sabi po sa aklat ng Hebrew chapter 3 verse 7, today, when you hear the voice of God, do not harden your hearts. Kaya sabihin mo siya katabi, do not harden your heart. Kung nangungusap sa iyo ngayon ang Panginoon, pero kung kasalanan ang ginagawa, tigil mo na yan. Nangungusap sa iyo ang Diyos. Huwag mo nang hayaan pang maputulan ka ng daliri o ikaw ay magkasakit pa, tsaka ka lang manunumbali kay Lord. Pwede namang hindi mangyari sa atin yun eh. Pwede ka naman yung hindi paluin. Kung today, when you hear the Word of God, you will not harden your heart. Amen? O, sinong handa nang magpabasag kay Lord? Lahat ng handang magpabasag kay Lord. Tayong lahat ay tumindig. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, kami po ay sumusurrender. Forgive us. Sometimes, we are stubborn. Nangungusap kayo pero we ignore it. Mas pinipili namin, Lord, na gawin at sundin kung ano yung gusto lamang namin. Lord, right now, we surrender ourselves, O God. Kinikilala namin ang aming mga pagkukulang. Inaamin namin ang aming mga pagkakamali. Pinagsisisihan namin ang aming mga kasalanan. Kayo po nakakaalam ng inyong buhay. Kayo at ang Panginoon ang nakakakita at nakakabasa ng inyong puso. Alam po ninyo sa sarili ninyo yan kung ano yung problema na kailangang i-deal sa inyong puso. Don't ignore it. Dahil pag pinabayaan nyo po yan, parang cancer yan na hindi mo namamalayan na ang buong sistema pala ng buhay mo lumubog na because hindi mo inagapan na ayusin ang iyong heart. Tayo po dito sa JA1 family, we will not allow our heart to become stubborn in the eyes of God dahil alam natin na lalayo ang Diyos sa atin. Alam natin na pwedeng alisin ng Lord ang kanyang anointing. Pwede niyang alisin ang kanyang blessing and favor to us. Kung tayo ay magiging palalo, kung tayo ay magiging stubborn. Sa oras na ito, bless ka. Kung napakinggan mo ang mensaheng ito dahil mahal ka ng Diyos. Ayaw kanyang manatiling stubborn. Yes. Huwag nating gayahin yung mga taga Sodoma at Gomora. Huwag nating tularan ang bansang Israel na nagkamatay sila sa ilang dahil sa kanilang pagiging stubborn. Kinakailangan pang magpadala ang Diyos ng salot para lang sila matutong makinig. Hindi na kailangan ng salot para sa atin. Hindi na kailangan ng mga matitinding pagsubok at problema o kahirapan. Ngayon pa lang narinig na natin ang salita ng Diyos. Let's surrender ourselves, let's surrender our lives and turn to the Lord. Hallelujah, God. Patawarin niyo po kami sa aming pagiging mga masuwayin. Lord, because of our weaknesses, yung mga bagay na isinuko namin noon, sometimes we take them back. Forgive us, Lord. Kami po'y mahina. Di po namin kaya, Panginoong, kontrolin ang aming galit o ang aming mga pagiging hot-tempered namin. Forgive us, Lord. Minsan nakaka-open kami ng mga tao. Minsan we are not aware sa mga pinopost namin, sa mga salita na binibigas namin. Sometimes we became unprofessional and uneducated because of our attitude. Panginoon, forgive us.
Deal our heart, O God, today. Deal our heart. Circumcise our heart, O God. Remove any ungodly thought in our heart. Ang aming mga wrong motive sa puso, maling motibo ng pagdalo, maling motibo ng pagpapagamit, maling motibo sa pagyaman, maling motibo sa pag-unlad, alisin mo yan sa puso namin. Gawin mong tama ang aming mga puso. Give us a brand new heart, O Lord. Lord, we release forgiveness to those people who hurt us and offended us. Sige, patawarin natin ang mga tao na nakagawa sa atin ng mga kasalanan. Pino-forgive namin sila. And we ask the love of Jesus to saturate our heart, O God. Build our heart, O Lord, with your love. Panginoon, give us a tender heart. Give us a brand new heart today. Ayaw naming maging stubborn kami sa inyo. Gusto namin, Lord, na kami maging responsive sa inyong mga banal na salita. Pwede bang ilagay natin ang ating puso, kamay sa ating puso? Bigkasin po ninyo ang prayers na ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong mga paalala sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Help me, Lord, to correct my heart. Lahat po, Panginoon, nang hindi maayos at hindi tama sa puso ko, ayusin mo po. Isentro mo po ang aking puso sa iyong kalooban. Linisin mo ang aking puso sa lahat ng kaharumihan, sa lahat ng masamang motibo, sa lahat ng masama na kalooban. Hugasan ang iyong banal na dugo. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po. Hinihiling ko po, baguhin po ninyo. At ang aking pong puso ay laging maging sensitive sa pangungusap ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat. In Jesus' name. Ako na lang magpe-pray. Bless these people, Lord. Ang mga J1 people ay hindi magiging stubborn ang heart, kundi we have a tender heart. Meron kaming puso na responsive sa iyong kalooban at meron kaming puso, Panginoon, na handang gawin ang nais mo. Bless your people, favor and blessing, and God's protection will follow us wherever we go. In Jesus' name, amen and amen. Palapakan natin si Lord.